Good day, ma'am. I am Sherwin Padilla, and continuation po ito ng report namin sa chapter 7. So, let's proceed to entry into the Freemasonry. Pag sinabi nating Freemasonry, ito yung samahan or mga teaching ng recent generation na kung saan mga kalalakihan lang ang involved, focusing on moral self-improvement and also on friendship. Ang pinaka-purpose nito is to make good men better through personal development, charity, and friendship. Additionally, Freemasonry is not religion, but naniniwala sila sa supreme being and high power. So, nakasaad dito, taong 1883, nung sumama si Rizal sa Freemasonry. Maraming naging kaibigan si Rizal sa Madrid dahil sa pagsama niya sa Freemasonry. Kahit tutol ang simbahan sa samang sinamahan ni Rizal dahil hindi akma ang paniniwala ng Freemasonry sa simbahan kaya nagkaroon ng conflict sa beliefs. Lahat ng sumasama dito is considered na makasalanan, face exclusion from sacraments, and inililibing sa mga non-Catholic cemeteries. Kaya sumama si Rizal sa samahan ng Freemasonry dahil na-impress siya sa brotherhood na meron ng mga kasama dito, and also kung paano nila bigyang kahulugan ang buhay. So ang tawag sa mga kasama dito is Mason, and nung tumagal naging Master Mason pa si Rizal, and tinatawag siya sa Masonic name na Dimasal lang dahil lahat ng kasapi dito ay may Masonic name. Next is the avid book collector. Alam naman natin o kilala natin si Rizal sa mga ginawa niyang libro, gaya na lamang ng En Filibusterismo at Noli Me Tangere. Nung nasa Spain daw si Rizal, mas naging consistent si Rizal sa mga pagbabasa ng libro at mas naging malawak ang intellectual niyang pananaw in terms of pagbabasa ng libro. Alam naman natin na hindi taga doon si Rizal, kaya ang palagi niyang ginagawa is nagtitipid siya ng pagkain kahit sa pagbili ng damit, and also kung paano siya makakasurvive sa buhay nang hindi gumagastos ng malaki. Pero dahil sa kahiligan ni Rizal sa pagbabasa at pagbili ng libro, ay naging magastos siya sa pagbili ng libro. Kung ang sarili niya ay tinitipid niya, sa pagbili niya ng libro ay hindi. So nakasaad na dyan yung mga libro na nabili niya sa Spain. Napakarami ng mga librong nabili niya, patunay na si Rizal ay mahilig talaga sa pagbili at pagbabasa ng libro. Okay, so may dalawang libro doon na pinaka naapektuhan si Rizal, which is itong Beecher's Toes, Uncle Tom's Cabin, and Shoes the Wandering Jew. May pagkakapareho daw kasi ito sa ginawa niya, which is the El Filibusterismo, and also sa mga novels ni Benito Perez Caldos na Desnerada, which later on na-impluensyahan din ang gawa niyang dalawang novels. So inspired din pala itong Noli Me Tangere sa ginawa niyang novel ni Benito Perez Caldos na tinatawag na Don Perfecta na na-publish noong 1876, almost 11 years before na-publish and na-publish ang Noli Me Tangere. So ang dating is parang lumalabas na idolo or parang pinagkuhanan ng idea ni Rizal itong si Benito Perez Caldos sa paggawa ng novels. Taong 1883, ang presyo ng asukal ay bumagsak at maraming mga supply ng asukal ang hindi naibenta. Tumaas din ang upa ng lupa. Dahil sa pangyayaring ito ay nakaranas ng pinansyal na problema ang pamilya ni Rizal sa Calamba. Ang nagpahirap pa sa pamilya niya ay ang kanyang manager na hindi binibigyan ng konsiderasyon ng pamilya ni Rizal. Lubos din naapektuhan ang buhay ni Rizal na nasa eskwelahan at pumapasok pa. Dahil dito, hindi na bibigyan allowance si Rizal. Madalas pumapasok si Rizal na walang baon at hindi kumakain, kaya ang naisip na solusyon ni Rizal ay maging pribadong tutor ng mga kaklase niyang mayayaman upang makaraos sa araw-araw. Dahil sa katalinuhan ni Rizal ay naiibsan niya ang pang-araw-araw niyang buhay sa Espanya. So, in short, is napaka-diskarte ni Rizal na kaya niyang makasurvive sa araw-araw na naghahanap ng diskarte. The speech that attracted the attention of reactionary Spaniards in the Philippines. Noong Hunyo 25, 1884, sumama daw si Jose Rizal sa isang paligsahan sa Griego sa universidad nang hindi pa kumain at walang laman ang tiyan. Dahil sa kanyang mga problema sa salapi, ngunit siya pa din ang nanalo. Noong gabing iyon, nagpahayag siya ng kanyang unang pampublikong talumpati sa isang piging. Nandito din ang mga artistang Pilipino na sina Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo, na nanalo ng mga nangungunang premyo sa National Exposition of Fine Arts. Nanalo si Luna dahil sa kanyang sikat na likha, ang Spolarium, which is alam naman nating lahat or kilala natin tong lahat.
habang ang gawa ni Hidalgo ay naglalarawan ng mga Kristiyanong birhen na nakalantad sa publiko. Lubos ang tuwa ni Jose Rizal dahil sa kagalingan at kahusayan ng dalawa na sumasalamin sa husay at pagiging malikhain ng mga Pilipino. So ang kanyang talumpati daw ay umalingaw sa mga manonood na nagre-resulta sa pagkabili at palakpakan. Nakasaad din dito na lubos na kinabahan daw ang mga Pilipino para sa buhay ni Rizal dahil sa pag-iisip na hindi na makauwi si Rizal. Pero isinapuso niya daw ang mga babalang ito at ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang ginagawa at hindi siya tumigil or walang nakapigil sa kanya. Completion of studies in Spain. Isa din sa kursong natapos ni Jose Rizal ay sa medisina. Noong June 21, 1884, natapos niya ang kursong medisina at hindi lang basta nakapagtapos. Siya ay lisensyado. So para siyang LPT sa ating mga teachers. Nakapagtapos siya sa Universidad Central de Madrid at yan yung mga records na sa baba. Okay, so ang rating daw ng grade ni Jose Rizal is aprobado or means fair. Kung ihambing dito sa atin is parang nakapasa lang dahil mababa lang daw na grades ang nakuha ni Jose Rizal sa Spain kaysa sa University of Santo Tomas, which is isa siyang school dito sa ating Pilipinas. Pinagpatuloy ni Rizal ang pag-aaral niya hanggang sa maging doctorate na siya sa kursong medisina. Ang kaso nga lang, nag-fail si Rizal sa pag-present ng thesis and also marami siyang mga fees na hindi na pa nababayaran. Ayun yung mga grades na nakuha niya sa baba. Sabi pa dito, hindi naman daw dapat talaga tawaging doktor si Jose Rizal dahil hindi naman talaga siya nakakuha ng titulong doktor. Oo, nakapag-aral siya pero bigo siyang makakuha ng doktoral dahil sa financial na problema. Isa ding kurso ang pinag-aralan ni Jose Rizal ay ang Pilosopiya at Letra na kung saan na-achieve niya ang mga matataas na marka. Noong 24th birthday niya, isa na siyang naging ganap na lisensyado sa Philosophy and Letters. Nagtapos siya sa Universidad Central de Madrid with the rating of sobresaliente or excellent in English. So nasa baba yung mga naging marka niya. Napakadaming degree ng Jose Rizal kaya naging kwalipikado siya bilang isang profesor sa kahit anong universidad sa Espanya. Gusto niya mas maging dalubhasa sa kursong medisina kaya naman ay nag-aaral siya ng ophthalmology sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang katulong ni Dr. Luis de Record at marami pang ibang mga nangungunang doktor sa ophthalmology. Sa gantong paraan, mas lumawa ang kaalaman ni Jose Rizal sa pagmimedisina. Marami din siya nakilala mga maimpluwensyang tao at dahil dito mas nakilala si Jose Rizal. Habang nasa Heidelberg si Rizal, nakakuha siya ng inspirasyon. Ginuguhi niya kung ano ang mga nasa paligid niya. Nilalasap ang katahimikan sa kanyang paligid and also gumagawa din siya ng mga tula. Dahil nga sa naging mason si Jose Rizal, habang siya ay nasa Heidelberg, marami siyang mga maimpluwensyang tao na nakikilala. Nakikisama siya kung kani-kanino. Dito rin niya nakilala ang kanyang malapit na kaibigan na si Blumentritt. So napakaraming mga nangyari kay Rizal habang siya ay nasa Heidelberg. Isa sa naging sandigan ni Rizal ay ang kanyang kalooban na maging malakas at maging matapang sa mga taong nakakasalahumuhan niya. Bukod dito is napakarami pang naganap sa kanyang buhay bago siya umuwi ng Pilipinas. Okay, so ito yung mga importanteng dates sa buhay ni Rizal. So babasahin ko na lang. August 5, 1887. Rizal arrives in Manila after staying 5 years in Europe. Agosto 15, 1887. Archbishop Pedro Payo instruct UST Rector to review Rizal's Nolimi Tangere. The committee late August 20, 1887. Governor General Emilio Terrero requests from Rizal a copy of Nolimi Tangere. October 1887, Rizal introduces gymnastics and other sports to discourage his townmates from gambling. December 29, 1887, the Permanent Board of Censors under Father Salvador Fan issues a final judgment prohibiting the distribution of Nolimi Tangere. January 1888, Rizal writes a report outlining the grievances of the tenants of the Calamba estate to Governor General Terrero. The report precipitates the Protesta di Calamba.
Okay, so ito naman is galing sa nightmare ni Rizal. Nagsulat kasi siya sa journal about sa kanyang panaginip and nag-mention siya ng date which is December 30. The same date which actually namatay si Rizal. So sabi dito, minsan ang panaginip is nahuhulaan. Prophetic or pwede nating sabihin coincidence lang. So, naisama lang to kasi para sa historical side story of Rizal. Kung anong nangyari dun sa panaginip niya and parang konektado yon kung kailan siya namatay. May proof kasi talaga which is sinulat niya kung ano yung mga nangyari sa panaginip niya. So isinulat niya pala ito noong January 1, 1883. So hanggang dito lang po muna tong report ko. So thank you so much po.